Minsan nga po pag naghahanap tayo sa garden shop at halimbawa nagtanong tayo, ano yung money plant mo dyan? Ang itinuturo ka agad yung mga tropical countries. Ito po ginagamit na protection from evil spirit. Ito po mapapansin nyo doon sa mga pangalan nila na merong something na lucky, no? Yung mga taguri sa kanila, no? Maaaring po yung 3 bundles ng coins, 3 bundles ng gold, 3 bundles ng salapi. Hello everyone! This is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, maswerteng usapan po tayo ngayon. Dahil pag-usapan natin yung mga halaman na binansagan na masuswerte dahil sa kanilang mga taglay na itsura. No? At the same time po, nakakabit na sa kanilang pangalan, no? 'Di ba tayo kapag halimbawa bata tayo, binibigyan tayo ng mga pet name, mga alias. Ito po, mapapansin nyo doon sa mga pangalan nila na merong something na lucky, no? Yung mga taguri sa kanila, no? At isa-isahin natin yan sa ating pagbabalik. Malalaman nyo, baka meron na kayo nung halaman na ito, hindi nyo pa alam, no? Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP! Ayan nga po, no? Maswerteng araw tayo ngayon, dahil pag-usapan natin ay mga lucky plants. Meron tayong mga tinaguriang money plant, money tree, diba? Yan yung mga taguri natin, wishing plants. Yan yung ilan sa mga bansag sa kanila, no? Ano-ano nga ba tong mga halaman na to, no? Na tinutukoy ko. Meron po akong 8 sa aking listahan, Pakikita ko po sa inyo. Iikot tayo sa ating garden. Doon sa mga bago, sa mga halamang ito, makikita nyo po yung itsura nila. Tapos bakit kaya sila tinagurian na mga masuswerte at binansagan ng iba't ibang pangalan. Malalaman nyo rin po kung ano yung mga tawag sa kanila. Maging dito sa ating bansa o sa ibang lugar, malalaman nyo po yung mga other names nila, Kaya samahan nyo ako. Una po sa ating listahan ay ang Forever Rich. Ito, pamilyar na pamilyar kayo dito sa Forever Rich, Dahil ang halaman pong ito, mayroong rich sa pangalan, Forever Mayaman. Ika nga at bansag sa kanya. Pero ang totoong pangalan po nito is Ledivoria Socialis, o minsan tawag din po sa kanya Silver Squill, Sinasabi po na kapag meron kayo nito, nakakapag-accumulate siya ng wealth, at nagbi-bring luck dun sa mga tao na meron po nito, pag-aari. Actually, ito pong mga Forever Rich, makikita nyo po yung mga bilog na bilog at mga spot dun sa kanyang dahon, sinasabing maswerte. At kapag halimbawa po may variegated po yung inyong mga Forever Rich, sinasabi pong yan ay pera, dahil sumisimbolo ng gold. Kapag namulaklak naman po yung inyong Forever Rich, may magandang mangyayari sa inyong buhay. Madali naman po itong alagaan yung Forever Rich, Ito nga po, pwedeng-pwede na pang indoor plants and shaded bright area lamang yung kailangan sa kanya. Tapos fast draining soil. At mapapansin nyo po yung mga Forever Rich, meron din po silang mga bulb na tinatawag, yung mga bilog-bilog. At kapag nag-multiply po iyan, isa pong senyales yan na mag-multiply din po yung pera nyo. Narito naman po yung ating pangalawang halaman. Pag sinasabing money plant, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang mga photos, Minsan nga po pag naghahanap tayo sa garden shop at halimbawa nagtanong tayo, ano yung money plant mo dyan? Ang itinuturo ka agad yung mga photos. Dahil marami pong nagtaguri sa halamang ito as money plants. Pero ang tunay po nitong pangalan ay photos, Mas kilala natin siya. Iba't ibang variety, golden photos, marble queen photos, neon photos, at marami pang ibang varieties, Pero itong golden photos po, siya yung pinaka sikat sa kanila, Dahil nga dun sa kanyang mala-gold na kulay, sumisimbolo po yan ng pera, At bakit nga ba tinagurian itong maswerte, Dahil dun sa kanyang hugis. Ito po ay heart shape, Pero dahil round po yung kanyang hugis, nagre-resemblance po siya sa coins, Meron nga pong various islands sa Pacific and Indian Oceans na
nagtaguri dito as money plants. Maganda po ang benepisyo ng mga money plants or ng mga potos dahil naglilinis din po ito ng hangin at nag-absorb ng mga lason. Ito pong ating potos napakadali din alagaan. Kapag halimbawa po gusto mo sa tubig, pwede rin siya sa tubig. Kung gusto mo po sa lupa, pwede rin sa lupa. Madalas po nakikita natin sa iba't ibang pang-display, minsan nakahang, minsan po pinapagapang sa pole, o kaya po meron tayong mga ginawa dyan na creative ideas para sa pagdi-display nitong money plant na tinatawag o potos. Maaari nyo pong balikan yan sa ating YouTube channel para po sa kakaiba at bagong twist ng pag-display nitong ating mga golden potos. Kung meron po tayong tinatawag na money plant, syempre po meron tayong money tree. Ito po yung Phaceria aquatica. Yan po makikita natin sinasabing maswerte ito kapag halimbawang umabot ng 7 hanggang 8 yung inyong mga dahon at ito pong mga money tree ay magandang ilagay sa pambungad na pwesto sa ating bahay dahil sinasabing nag-a-attract ito ng wealth at the same time po nagtatanggal ng mga negativity. Yung iba po, yung 8 dahon po ng money tree ay ginagawa po nilang pampaswerte sa mga wallet kapag halimbawa pong nakakakita sila kasi medyo madalang daw po pag usbong nung 7 hanggang 8 dahon ng mga money tree. At ito pong mga money tree napakaganda pong alagaan dahil po doon sa kakaiba niyang dahon, kakaiba pong atraksyon ang binibigay niya kapag halimbawa pong i-display natin sa ating bahay. Perfect na perfect po siya sa ating mga corner kasi po yung mga empty corners natin na walang display, maaari po nating lagyan nitong ating money tree Gusto niya po yung bright na area lamang ayaw niya po nito masyadong tampak sa araw kasi minsan kapag halimbawa pong tampak na tampak sa araw, medyo nasusunog po yung dahon, lalo na po yung mga variegated pero po yung mga green matitibay naman sila basta po balanse yung pagbibigay ng tubig at pagpapaaraw sa kanila, talagang mapapaganda nyo at mapapalaki itong ating mga money tree. Kapag halimbawa po gusto nyo idirekta sa lupa, pwede rin po dahil ito nga po ay puno, mas lumalaki po siya kapag nakadirekta sa lupa at kapag halimbawa naman po nasa maliit na lalagyan, medyo nakokontrol po yung kanyang paglaki. Sa pang-apat naman po nating halaman, ito pong wishing plant kung mapapansin nyo po kapag minsan may nagtatanong, meron po kayong wishing plant, ito po yun yung tea plant na tinatawag o mas kilala din po sa tawag na cordyline marami pong paniniwala dito lalo na po sa mga tropical countries. Ito po ginagamit na protection from evil spirit, kaya po minsan makikita nyo sa mga pathway, sa mga bakod, itinatanim po ito Napakaganda po ng halaman na to kasi kapag halimbawa pong nasisinagan po siya ng araw at nabibigyan ng enough na sunlight, mas namumula po yung kanyang mga dahon at napakaganda pong tingnan. Kapag halimbawa po yung inyong mga garden plain lang na green, maaari nyo po siyang dagdagan ng kakaibang accent sa mamagitan po ng pag-aalaga nitong wishing plant na tinatawag Sa ating pong mga garden shop, makikita nyo po yung mga talagang stem nila tabi-tabi, yung parang stock na tinatawag yan din po masuswerte rin po yung mga tea plant na yan dahil po pinaniniwalaan niya na kapag humiling ka po sa halamang ito, ang iyong pong hiling ay matutupad, lalo na kung inaalagaan mo mabuti at talaga na mga nakikita mo na talagang nag-grow yung iyong halaman. Sa pang-5 po nating halaman, ito nakikita nyo ba yan, yung mga nasa hilera na yan, yan po ang taguri natin yan snake plants pero po meron pang tawag niyang iba yung iba po tinatawag siyang tree bundle plants so pag sinabing tree bundle plants, yan po ay nagmula dun sa kanyang pangalan kasi ang pangalan po nito ngayon is Dracaena trifasciata at sa Latin po yung trifasciata, ang ibig pong sabihin yan is tree bundles. Ibig pong sabihin ay 3 bundles ng kung ano man yung tinutukoy. Maaring po yung 3 bundles ng coins, 3 bundles ng gold, 3 bundles ng salapi, ng bills. So marami pong ganyan yung pahiwatig sa kanya, kaya sinawag siyang
tree bundle plants. So yung iba sa atin hindi alam yan, ano. Ang alam nila basta snake plants lang, yan lang, mothers-in-law tang. Pero meron pong tumatawag dyan, ano, ng ganyang pangalan. At sinasabi nga po, itong kulay gold and green, yung may yellow po, ano, gold po yung kanyang sinisimbolismo. At yan yun po yung maganda at swerte, no, sa mga variety ng snake plants. At snake plants po, napakaganda ng benepisyo niyan sa atin sa paglilinis ng hangin at syempre malakas magbuga ng oxygen. Yung carbon dioxide po ay nagagawa niya pong oxygen at hindi lang po sa umaga, maging sa gabi, no. Kaya naman sinasabi na mayroong iba na di-display po nito sa kanilang mga rooms, kwarto, bedrooms, para po mas mapahimbing yung tulog at mabigyan kayo ng quality sleep, no. So ito pong ating snake plants o tree bundle plants, yan, alam niyo na yung tawag ngayon, ano, dyan sa halaman na yan ay talagang swerting swerte po. Sa pang-anim po nating halaman ay fortune plants. Ito pong fortune plants ay tinaguriang maswerteng halaman din, ano, dahil nga po good fortune yung katumbas at simbolismo nito, no. Pero ang pangalan po niya talaga, kung ating pong isasaliksikin, Dracaena fragrans, no. Makikita nyo po yung kanyang katawan na parang puno, tapos po merong mga nag-sprout po na bagong leaves o bagong crown, no, dun sa kanyang pinakagilid. Kapag halimbawa pinutol nyo po, yun po ay simbolismo ng bagong buhay at syempre bagong pag-asa, no, kapag halimbawa po nag-sprout. Mapapansin nyo po maraming uri yan, yung mga fortune plants natin, ano, maraming varieties po. At kapag namulaklak po ito, sobrang bango, no, nung ating fortune plants. At yan nga po yung sinasabing maswerte, no. Yung bulaklak po ng mga fortune plants kapag nagsimula ng mag-bloom, meron pong mangyayaring magandang talagang bagay sa inyo, no. At yung pong hinihiling nyo at pinagdadasal ng matagal na panahon na maaaring matupad. So this is fortune plants. Yan po. Marahil po marami na sa inyo ang merong ganito dahil ito po talagang mahabang panahon na at mahabang taon na nagiging houseplant sa atin, ano. At nagpapasaling lahi na rin po yung mga alaga natin, pinamamana na yung mga alagang plants sa mga mas nakakabata. Kaya po ito kilalang kilala na yung fortune plants na maswerteng halaman po sa ating bahay. Isunod na po natin itong ating lucky bamboo, no. Ang lucky bamboo po ay hindi bamboo, no. Siya po ay Dracaena, no. Siya po ay Dracaena sanderiana yung pangalan niya. At ito naman po, napakaganda ng ating lucky bamboo, no. Dahil ayan, meron na siyang sumibol na maraming mga dahon. At ang lucky bamboo po, pinaniniwalang swerte, no, dahil sa pangalan pa lang po, lucky bamboo. Yung isang stock niya po ay tinuturing na lucky log, no, na pag meron kayo, yan po yung magiging gabay nyo, no. Pero sabi nga po, kung ano po yung inyong kahilingan, nakadepende po yan dun sa stock, sa bilang po nitong mga tuwid-tuwid na ganyan, ano. So lalagay ko po dito yung mga ibig sabihin at meaning ng mga stock nila, no. Sa ating video po kasi madalas natin yan ipakita sa inyo para po may idea kayo, no, na kung halimbawa kung ano yung nilolong nyo po sa inyong buhay ay yun po yung makamit nyo, no, sa pamamagitan po ng pag-aalaga ng bilang ng stocks. So ito po pwede sa tubig, pwede rin sa lupa, madaling padamihin kasi kapag halimbawa po nagsuwi na po ng ganyan yan, pwede nyo po yung ikatano at itanim. So eto na po yung ating lucky bamboo na ating pong maswerteng halaman na alagaan sa bahay. Sa huling-huli naman nating halaman, jade plant, ano. Eto talagang nagis na po natin na jade plant yung pangalan nila, no. Pero bakit nga ba swerte yung jade plant, ano? Dahil nga po kaya tinaguri ang yang jade plant dahil po dun sa kanyang dahon na animoy mga treasure na jade, ano. Kasi po kung matatandaan po natin yung jade po na precious stone ay ganito po yung haling tulad niya, no. Green po, ano, jade na green. Kaya nga po may jade na green na kulay, ano. Dahil po dyan, ano. At yung jade po na yan, yung precious stone na yan,
maswerte po at nagbibigay, naghahatak ng kayamanan. Kaya ito pong jade ay talagang sinasabing maswerte. Bukod po dyan, dahil nga po ito'y succulents, nag-store po yan ng tubig dun sa kanyang katawan. At kapag nag-store po yan, ibig sabihin, ini-store nyo rin po yung wealth. Madali lang naman pong alagaan ang mga jade kung halimbawa po magagamay nyo po kasi nakadepende po talaga dun sa lokasyon yung pag-aalaga dito. Kapag iba po yung lokasyon nyo, iba rin pong potting mix yung dapat yung gamitin. At kapag nahiyang na po siya dun sa inyong pwesto, kahit ulanin, arawin na po yung jade nyo, katulad po nitong sa akin, talaga pong wala na po yung pagkamatay, at mapapaganda at mapapalaki nyo po yung inyong jade. Kaya po, meron din tayong ginawang mga suggestions video about sa pag-aalaga ng jade. Maaari nyo po yung balikan kung hindi po kayo makabuhay. So, ayan mga ka-MDP, nakita nyo na po yung 8 halaman na yan, na tinagurian talagang maswerte, dahil po kaakibat nung kanilang pagminiwala, yung pong kinabit sa kanilang pangalan na maswerte, At yan po yung 8 halaman. Meron na ba kayo? Nakumpleto nyo na ba? Yan. And comment nyo lang po dyan kung kompleto nyo na yung mga lucky plants na yan. At ayan po, thank you so much. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman masamang maniwala, dahil law of attraction pa rin po tayo, Kung talagang naniniwala tayong swerte yung mga halaman na yan, maaari po yung magdala sa atin at humatak ng swerte sa ating buhay. Ito pong mga halaman na ito ay mga gabay lamang, Maaari nyo pong paniwalaan o maaaring hindi. Pero kung hindi po kayo maniniwala, wag na po kayo mag-try na mag-alaga dahil hindi rin po yan matutupad sa inyo, At sabi ko nga po sa inyo, nasa atin pa rin po mga kamay yung ating kapalaran. Kung hindi po tayo kikilos at tatamad-tamad, kahit napakarami nating maswerteng halaman, wala rin po mangyayari sa ating buhay. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang ating pong kasipagan at pagpupursige, yan po ang magdadala sa atin para maabot natin yung ating minimithi sa ating buhay. Thank you so much mga ka-MDP sa inyong pagtutok. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung pet na ba't nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!